Ang mga may sakit sa Los Buena ay patuloy na lumalala ang kondisyon dulot ng sumpang sakit ng sinunog na aswang. Magkasabay namang dumating sa baryo ang doktorang si Gwyneth at ang albularyong si Conrad. Bitbit ang magkaibang paniniwala sa ikagagaling ng mga taga-baryong tinamaan ng sumpa. Para raw hindi na mahirapan ang mga may sakit, ay doon na mismo naglagay ng mesa niya si Doktora Gwyneth malapit sa kinaroroonan ng mga ito. Gusto niyang ma-check isa-isa ang pagkakapare-pareho at pagkakaiba ng mga sintomas at kalagayan ng mga pasyente upang matukoy niya ang sakit nila. Si Conrad naman ay naglagay din ng mesa niya sa di kalayuan sa mesa ni Gwyneth. Doon naman nagtutungo ang mga pasyenteng naniniwala sa kakayahan ng isang albularyong gaya niya. Dumating si Kapitan Chody para tignan ang naging setup ng dalawang magkaibang manggagamot. Pareho niyang pinahintulutan ang mga ito sa pag-asang mapapagaling nila ang mga may sakit. Lingid sa kanila, ilan sa mga may sakit ang lumala na ang kondisyon. Habang kinakausap ni Kapitan Chody si Gwyneth, isang babaeng pasyente na may malalang kondisyon ang bigla na lang nawala sa sarili. Agad siyang hinawakan ng mga kapwa pasyente upang pigilan sa pagwawala. Sumaklolo rin naman agad ang mga dalang tanod ni Kapitan. Matapos mahawakan sa magkabilang braso ay tila nagdidiliryo ng ngisay-ngisay ang katawan ng babae at animo hayok sa lamang sinunggaban nito ang isa sa mga tanod na may hawak sa kanya. Napasigaw ng ubod lakas ang tanod. Agad iginapos ng iba pang mga tanod ang pasyenteng nagwala. Nagunahan naman sa paglapit sa nasugatang tanod ang doktora at albularyo. Ani Gwyneth, siya na ang bahalang mag-assist sa tanod. Alam niya kung paano gagamutin ang tinamong sugat nito. Giit naman ni Conrad, hindi iyon basta-basta sugat lang. Hindi iyon pangkaraniwan kaya kailangan na siya ang tumingin dito. Pero ipinamukha ng dalagang doktora sa binatang albularyo na hindi siya nag-aral ng 10 taon sa medisina para hindi malaman ang iba't ibang uri ng sugat. Sagot naman ni Conrad, hindi lang 10 taon ang ginugol niya sa pagiging albularyo. 7 taon pa lang siya ay tinuruan na siya ng tatay niya kung paano alamin at gamutin ang sugat na kakaiba sa pangkaraniwan. Ang mga nakapalibot sa kanila ay palipat-lipat na lang ng tingin. Kung sino ang nagsasalita ay doon sila tumitingin. Nahilo na sila. Tila na rin din naman ang kapitan sa pagtatalo ng dalawa kaya ang ginawa niya ay pinag-jack and point niya ang dalawa at kung sino ang manalo ay ang siyang titingin sa sugat ng tanod. Si Doktora Gwyneth ang nanalo sa Jack and Poy kaya sa mesa niya dinala ang nasugatang tanod para gamutin. Patingin-tingin lang si Conrad mula sa mesa niya. Hindi naman makapaniwala sa Gwyneth sa sugat na nilalapatan niya ng lunas. May kakaiba rito na sa bawat pagpatak niya ng alkohol ay may kumukulo sa sugat at tila mas lumalaki. Binilinan niya ang tanod na huwag iyong kakamutin para hindi lumala. Napatingin siya kay Conrad na agad inalis ang tingin sa kanya nang makita ang pagsulyap niya. Ilang saglit pa at isa na namang pasyenteng may malalang kondisyon ang nawala sa sarili kaya nagkagulo na naman sila. Napansin din ni Conrad na ang isa ay naghuhukay sa lupa gamit ang dalawang kamay. Agad niyang kinuha ang mga dahon niyang may orasyon at itinapal iyon sa noo ng naghuhukay. Gayon din sa nagwawala. Dahil doon ay unti-unting kumalma ang mga ito. Nahampas ni Mang Alfonso ang pamangkin sa balikat at pinuri ang galing nito. Pero ani Conrad, ang bisa ng orasyon sa dahon ay pansamantala lang. Nakatingin si Gwyneth at napapaisip kung paano iyon nagawa ng albularyo. Nilapitan ni Mang Alfonso si Gwyneth at sinabi ang pinasasabi ni Conrad. Kailangan na raw umalis doon ng dalaga at magtago sa safe na lugar bago lumatag ang dilim dahil nararamdaman daw ng albularyo ang isang malagim na gabi. Tinawanan lang iyon ni Gwyneth at sinabi kay Mang Alfonso na sabihin kay Conrad kung natatakot ito sa dilim ay ito na lang ang magtago. Babalik lang sila ng pinsan niyang si Makoy sa bahay ng kapitan kapag inantok na sila para matulog. Pero bilang doktor, hindi niya iiwanan ang mga pasyente sa oras na kailangan pa siya ng mga ito. Naiiling na bumalik nga si Mang Alfonso sa mesa ng pamangkin at inihatid ang mensahe ng doktora. Nagpakuha si Conrad sa mga tanod ng mas marami pang tali. Kailangan na raw nilang igapos ang iba hanggat makakaya pa nila. Mahigpit naman ay yung tinutulan ni Gwyneth. Hindi raw makatao ang ginagawa ng albularyo. Pero iginiit ni Conrad na hindi na talaga tao ang mga nakatanggap ng sumpa ng aswang. Tumingala si Conrad sa langit. Aniya, sa pagbilog ng buwan,
ay posibleng tuluyan na maging aswang ang mga ito. Kinilabutan ang dalaga sa sinabi ng binata pero hindi siya nagpahalata. Sinabihan din ni Conrad si Kapitan na paghandain ang mga tao sa baryo para sa napipintong pagsalaki ng mga aswang. Kung maari nga ay lisanin nila ang baryo hanggat may panahon pa. Ang may iwan lang ay ang mga kalalakihang may kakayahan na lumaban sa mga aswang. Agad namang sumunod ang kapitan sa utos ng albularyo habang si Gwyneth ay nag-open ng laptop at nag-search tungkol sa sakit na kinakaharap ng mga taga-baryo at sa sugat na ginamot niya kanina. Inis na nilapitan ni Gwyneth si Conrad at sinabing tinatakot nito ang mga tao. Huwag na raw palalain ni Conrad ang sitwasyon. Sa halip na ikapos ang mga may sakit, bakit hindi na lang nila dalhin lahat sa ospital ang mga yon? Tiyak na mas maaasikaso at mabibigyan pa ng tamang gamot. Tumayo ang albularyo at umarap sa dalaga. Bakit hindi na lang daw nito aminin na may kakaiba nga sa mga pasyente nila na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Kaya nga umatras ang mga doktor na nauna nang tumingin sa mga pasyente niyan dahil alam nilang hindi kayang lunasan ng pangkaraniwang medisina ang mga sakit nila. Siguraduhin lang daw ni Gwyneth na mabilis siyang tumakbo kapag nasaksihan na niya ang kakatuwang kakayahan ng mga taong isinumpang maging aswang. At sa kanya sabihin na kaya pa iyong gamutin ng paracetamol o anumang malakas na gamot na mairereseta niya. Tanong ng dalaga, sinasabi raw ba ni Conrad na mag-aalay zombie ang mga nagtatagli ng sumpa? Umiling si Conrad. Ang mga zombie raw ay nawawalan na ng kontrol sa kanilang utak, subalit ang mga taong dinapuan ng sumpa ng pagiging aswang ay pansamantala lang ang pagkawala sa sarili. Babalik sila sa sariling mga utak, ngunit hindi na sila kagaya ng dati na normal. Laman na ng tao ang hahanapin ng kanilang sikmura at handa na silang pumatay para sa kanilang pagkain. Hindi nakaimik ang doktora. Sa mga sandaling iyon ay isa-isang nagkakalasan ang mga taling ginamit sa paggapo sa mga may sakit. Sa pagkalat ng dilim sa kalangitan ay sumabay ang nakakakilabot na alulungan ng mga aso. Hudyat na paparating na ang panganib ng lagim na tatatak sa isip ng bawat isang nasa loob ng Los Buena. Tuluyan ang nakawala sa mga tali nila ang mga pasyente at nagsimulang sumalakay. Nabigla si Dr. Gwyneth nang bigla siyang buhatin ni Conrad at itakbo palayo sa mga pasyente. Kasunod nilang tumatakbo sina Mang Alfonso at Makoy. Nagpupumiglas ang dalaga habang sinasabing ibaba siya. Ani Conrad, mag-iinerte pa raw kasi. Kailangan na nilang makapagkubli para sa kaligtasan nila. Nang marating ang kubo, ay agad nila iyong isinara. Doon sila maghihintay ng umaga habang pinaplano ang gagawin nilang kontra sa mga bagong aswang.